So okay, welcome mga busing kung saan ay pwede kayong matuto sa aking channel. So ngayon mga busing ay tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng malinis na shifting digital indicator na tulad nito. So ngayon naka-neutral siya. First gear, second gear, third gear, hanggang fourth gear. Para ito sa mga XRM 125 na digital ang panel. So ngayon ay ito na yung ating gagamitin, isang shift switch ng WEB 110, then itong shifting indicator na digital, electrical tape, then speaker wire na double 2 meters. Sa pagkabit ito mga busing ay kailangan nating tanggalin ang headlight at lahat ng fairing sa ating motor. So okay, tapos ko nang natanggal mga busing ang headlight at lahat ng fairing ng motor. Kaya naman ay susunod nating tanggalin ang cover ng ating engine sprocket. So okay na, tapos ko nang natanggal mga busing. Ngayon naman ay tanggalin natin itong switch ng neutral light para makabit na natin yung shift switch ng WEB 110. Ito na yung shift switch ng WEB 110 at ipalit na natin doon sa tinanggal nating switch ng neutral light. Okay, sa pagkabit natin ng switch natin mga busing ay kailangan tuktukin din natin para tama yung pagpasok ng switch natin. So okay, ito yung neutral light switch niya dati. So ngayon mga busing ay putulin na lang natin. Kasi diyan natin ikakabit yung wire ng bago nating shift switch. So ngayon mga busing ay balatan natin ang lahat ng wire ng shift switch. Ngayon ay sure natin mga busing kung nasa neutral ba yung motor natin. Kasi idudugtong na natin yung wire para sa neutral. So on lang natin yung susi. Then hanapin natin dito kung saan yung wire ng neutral. Ngayon mga busing ay hanapin na natin yung wire niyang neutral. So yung wire dito ay pwede nating ipagpalit-palit hanggang sa makita natin yung wire na tama para sa neutral light natin. Ayan mga busing, umilaw na yung ating neutral light. Kabit na natin itong wire, then lagyan natin ng electrical tape. So ito naman yung magkabilang dulo mga busing ng speaker wire natin na 2 meters. Kailangan natin balatan itong lahat para makabit na natin dito sa shift switch.
Ngayon ay nabalatan ko na itong 4 na wire. So lahat ng wire busing isa-isa ay i-connect na natin at pwede itong magkabaliktad-baliktad lahat, no? Pili lang tayo kahit saan dito. Dugtong lang natin yung wire at doon na natin hanapin ang tamang connection sa may likod ng headlight natin mamaya. Pagkatapos nating dugtong lahat ng wire ay lagyan natin ng electrical tape. Tapos ko nang nadugtong lahat at nalagyan ko na rin ng electrical tape. Ngayon naman mga busing ay kailangan nating lagyan ng electrical lahat ng wire para malinis siyang tingnan. Yung wiring pala mga busing ay dito ko dinaan sa may daanan ng stock na wire niya. Para hindi halata na may mga wire tayong bagong nilagay. So okay, dito na siya mga busing, yung wire. Balatan natin lahat para ma-connection natin. So okay na, nabalatan ko na lahat mga busing. Ngayon naman naikabit na natin ang ating shifting digital indicator. So yung nabili pala natin mga busing ay hanggang 5th gear, no? Kaya marami siyang wire. Mas maganda sana kung hanggang 4th gear lang yung mabili natin. Pero wala namang problema mga busing, kahit sobra pa yung wire natin, hindi lang natin ikakabit yung iba. So dito natin siya ilagay mga busing. So kailangan tama lang yung sukat ng pagbutas natin dito. At itong logo ng Honda ay sikwatin lang natin kasi nakadikit lang naman yan dyan. So bago natin butasin mga busing, paalala, kailangan nasa tama yung sukat natin sa pagbutas. So ang gamit ko pala dito mga busing ay yung soldering iron sa pagbutas ng lagayan ng shifting digital indicator. So kingin mga busing ay nakabit ko na yung ating digital indicator. So mas maganda kung lagyan natin ng pandikit dito sa ilalim para hindi matanggal agad. Mas maganda mga busing pag ganito ang pagkabit natin kasi malinis siyang tingnan. So itong wire ng shifting digital indicator natin mga busing ay kailangan nating balatan lahat. Itong kulay black na wire ay ito yung kanyang positive. So habaan lang natin yung pagbalat ng wire kasi isiksik lang natin ito sa positive na wire dito. So may dalawang wire dito mga busing. Ang kulay ng wire dito ay black at saka gray. So dito natin isiksik ang black na wire ng shifting digital indicator natin sa black na wire. So siksik lang natin mga busing para hindi magalaw yung stock na wire natin. Ngayon ay ready nating i-connect lahat ng mga wire. Kaya lang ay kailangan pa nating hanapin ang tamang connection nito para makabit na natin. So naka-neutral to mga busing.
i-primera ko muna, din sabay ikot ng gulong sa likod para sure na pumasok yung kambyo. Ngayon mga busing ay pwede nating ilipat-lipat yung pag-connect ng wire dito. Pwede nating ipagpalit-palit hanggang sa makita natin yung tamang koneksyon para sa first gear. Pag nakita na natin yung tamang koneksyon ay lagyan natin ng electrical pagkatapos nating makonect. Kasi hindi ito pwede mga busing pag grounded siya kasi iilaw din yung ibang numero ng ating digital. So na-connect ko na yung wire para sa first gear. Ngayon naman ay lagyan ko ng electrical tape. So okay, ngayon naman mga busing ay hanapin naman natin ang wire para sa segunda natin. So ganun pa rin mga busing, segunda natin sabay ikot ng gulong sa likod para siguradong pumasok yung ating kambyo. So ngayon dito palit-palit lang natin yung mga wire hanggang sa makita natin yung wire para sa ating second gear. Pagkatapos natin i-connect mga busing ay lagyan natin ng electrical tape ulit. Huwag lang tayong matakot na magpalit-palit ng wire dito mga busing kasi hindi naman ito magkakaroon ng grounded. Parehong ground lang po ito. Ngayon naman, nasa third gear na tayo. Kambyo, sabay ikot ng gulong sa likod para sure na pumasok yung ating kambyo. So, ganun pa rin mga busing. Palit-palit yung wire hanggang sa makita natin yung wire para sa ating third gear. So, sa pagkabit ito mga busing, kailangan naka-on yung ating susi para makita natin yung numero sa ating shifting digital indicator para nasa tamang koneksyon yung ating wiring. Ngayon naman ay kambyo na naman tayo, sabay ikot ng gulong sa likod. No, para makita na natin yung pinakahuling wire na kailangan nating ikabit, ang wire para sa ating fourth gear. Ganun pa rin mga busing, pagkatapos nating ikabit yung wire, lagyan natin ng electrical tape.
So okay, may dalawang wire na sobra dito, yung wire para sa 0 at yung wire para sa number 5. So cut na lang natin mga busing kasi hanggang 4th gear lang yung cambio natin. So ngayon mga busing ay subukan na nating ang ating kinabit na shifting digital indicator. First gear, second gear, third gear, fourth gear. So maganda mga busing pag mayroon tayo nito kasi alam natin kung nasa anong cambio na tayo. So ganun lang mga busing ang pagkabit ng shifting digital indicator para sa ating XRM 125FI na digital ang panel. So ngayon mga busing ay saulin na natin yung ating mga pairings. Ngayon ay final testing na tayo mga busing kasi tapos ko nang nakabit ang lahat ng pairing. So okay, on natin yung susi. Nasa neutral tayo. First gear, second gear, third gear, fourth gear. So ganun lang kadali mga busing ang pagkabit ng shifting digital indicator.